Dalian mo! Bilis! Baka mapatay tayo niyan! Dalian mo tumakbo! Bilisan natin! Bilisan mo! Tay! Nasaan na? Ha? Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! May aswang! Tulong! Isang gabi, masayang nagiinuman si Jaymar at mga kaibigan niya sa labas ng bahay niya. Oh, Jaymar, inom pa! Ang hina naman itong pare naming uminom, oh! Sige na! Tama si Paring Carlo. Bawal sa tropahan natin. Ang mahina si Mura. Mga barako tayo eh. Oo nga naman pare. Tama si paring June. Shot pa! Oh. Ayoko na pare. Hindi ko na kaya talaga. Ang sama na ng sikmura ko eh. Isipin nyo lang, kanina pa tayo umaga umiinom. Hanggang ngayon, halos umiinom pa rin tayo pagdidilim na. Habang nagiinom ang apat na magkakaibigan, ay merong dumaan sa harap nilang isang lalaki. Tahimik lamang ito habang naglalakad. Sira-sira ang damit nito at tila nakatitig lang ito sa dinaraanan. Oh, paring Jim, sino naman yan? Ewan ko paring Carlo. Sino ba yan? Tawagin mo nga. Hoy! Psst! Halika nga dito! Sa pagtawag ngayon ni Carlo, ay napatingin ito sa pwesto nila. Ngunit ang mukha nito ay tila nakangiti at parang nanlilisik ang mga mata kay Carlo. Aba, nanloloko ka ba pare ha? Pinagtitripan yata tayo nito paring Carlo ah. Akong bahala dyan, Paring Jim. Hey! Huwag ka nga ngumiti-ngiti dyan. Para kang nakakaloko ah. Sumyat ka na lang dito para malaman natin kung malakas siyang sikmura mo. Halika dito, lumapit ka! Paring June, Paring Carlo, Jim. Kayo naman oo. Huwag kayong ganyan. Baka may sakit lang sa pag-iisip ang tao eh. Hayaan nyo na lang. Trip niya yan eh. Sa pagsabing yon ni Jaymar, ay parang hindi nakinig si Carlo. Bagkos ay lumapit ito sa lalaking nakangiti pa rin sa kanila at tiningnan niya ito ng mata sa mata. Hoy, akala mo ba natatakot kami sa'yo? Mag-isa ka lang bata! 4 kami dito oh! Lumapit ang dalawa, si June at Jim, at hinawakan nila sa braso ang lalaki na noon ay nakangiti pa din sa kanila. Paring Carlo, banatan kaya natin to? Oo nga eh. Maangas eh. Ano sa palagay mo, Jim? Huy! Lalaban ka ba, bata? Paghahamon ni Jim, ngunit nanatiling nakatitig lang sa kanila ang lalaki. At sa pagkakataong ito, ay parang may binubulong itong mga hindi maintindihang linya ng salita. Tama na yan! Ano ba? Tigilan nyo na yan! Maawa na kayo sa tao! Ano ba? Magtigil ka nga paring Jaymar. Tuturuan namin to ng leksyon. Ha? Hup! Ano? Ha? Lalabang ka? Ha? Lalabang ka? Titik-titik ka ba eh? Tigas ka! Oo nga! Ano? Laban! Saan ang tapang mo ha? Binugbog ng 3 ang lalaki, puwera lang kay Jaymar. Bahagyang napaluhod ang lalaki at ngayon ay galit na nakatingin sa kanila. Sabay sabing, "Babalikan ko kayo! Ipapakita ko sa inyong mahina ang mga sikmura ninyo!" Malagong ang boses nito na parang isang dyablo. Kaya napaurong ang 3 at gulat na nakatingin sa lalaki. Nagtatatakbo ang lalaki papalayo at naiwan ang 3 na tulala dahil di makapaniwala sa narinig. Paring Carlo,
Bakit ganun ang boses nun? Nakakatakot! Ay, paring Jim! Ano ba kayo? Madali lang magpalaki ng boses. Pakinggan nyo to, gagayain ko ha. Wah! Ako si Kalema! Wah! Nakakatakot nga ang boses mo, pare. Sa mga oras na yon ay maghahating gabi na. Kaya naman napagpasyahan na nilang magkanya-kanya na ng pag-uwi. Oy, paring Jmar. Salamat ha. Dahil pinayagan mo kami magiinom dito sa inyo. Kahit di ka talaga nagiinom. Sige, paring Jmar, uwi na kami ha. Uwi na kami, ha? Oo, sige, pare. pare. Sa ulitin, ha? Ingat kayo. Naglakad na papauwi ang tatlo habang nagtatawanan sa kalsada. Maya-maya, habang naglalakad sila sa madilim at masukal na daan, ay may narinig silang kaluskos ng dahon sa bandang likod nila. Nilingon kagad ng tatlo ang pinanggalingan ng ingay at nagkatitigan sila. Paring Jun, ano yun? Malakas ang hangin ngayon, paring Jim. Talagang gagalaw ang mga dahon. Hindi ba, paring Carlo? Ayun naman masyado nung tinatakot ang sarili ninyo. Tara na, at mapapagalitan na ako ni Mrs. Baka hindi pa ako makapupog pag ginabi ako. Naglakad muli ang tatlo. Ngunit sa pagkakataong yon ay may bigla na lamang lumabas sa likod ng malaking puno. Isang malaking aso. Nagnininga sa mga mata nito na napakapula. Tumalon ito ng napakataas at direkta itong sumunggab kay Carlo na dahilan upang mapahiga ito at magtapat ang mukha nila ng malaking aso. Nagtatatakbo si Jim at June sa sobrang takot. Tara pa rin, Jun! Bilisan mo! Halika na! Ano? Akala ko ba malakas ka? Tingnan natin ngayon pag kinain ko ang bituka at tiyan mo. Tingnan natin kung malakas talaga ang sikmura mo. Tulong! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Dahil sa malaki at mabigat ang aso, ay hindi nakayanan ni Carlo na makawala sa matutulis nitong kuko. Dahan-dahang ninasab ng malaking halimaw ang lamang loob ng tiyan ni Carlo hanggang sa unti-unting namugak ang boses ni Carlo. Tulong! Tulong! Pagkatapos makain ng malaking aso ang lamang loob ni Carlo, ay mabilis itong lumingon kung saan nagtatatakbo ang dalawa. Malayo na ang natakbo ng dalawa, ngunit naaamoy pa rin ng halimaw at nadidinig nito ang yabag na mga paa ng dalawa. Paring Jun, bilisan mo! Aabutan na tayo ng aswang! Hindi ko na kaya, paring Jim. Pagod na ako. Hindi tayo pwedeng tumigil dito. Maabutan tayo nun. Bilisan mo na. Tumayo ka na dyan. Ano ba, paring Jun? Bilisan mo na. Dahil sa sobrang pagod sa pagtakbo, ay napaupo na si Jun sa lupa. Gustuhin man niyang tumakbo, ngunit hindi na niya kaya dahil sa sobrang habo ang inabot niya sa pagtakbo. Habang nakaupo si Jun, ay nakita niya ang mukha ni Jim na takot na nakatingin sa bandang likod niya. Mabilis nilingon ni Jun ang likod niya at nabigla siya ng... Kinain ng aso ang likod niya at halos lumabas na ang mga buto nito sa likod. Naghiwalay ang katawan nito sa sobrang talas ng pangil ng malaking aso. Habang si Jim naman ay tulalang nakatingin sa kaibigan habang nilalapa ito ng malaking aso. Pagkatapos kainin ng malaking aso ang lamang loob ng kaibigan niyang si June, ay dahan-dahan namang lumapit ito kay Jim habang nanlilisik ang mga mata.
Akala mo ba hindi ko kayo babalikan? Patawarin mo ako. Nadala lang ako sa mga kaibigan kong yan eh. Hindi ko naman sinasadya na gawa ko sa'yo. Walang kapatawaran ang pagbukbuk niyo sa akin ng walang dahilan. Pagkatapos sabihin niyo ng malaking aso, ay sinunggaban na din nito si Jim sa dibdib. Sumabog ang dugo ni Jim at minasab ng mga pangil ng halimaw ang puso at bituka ni Jim na dahilan upang bawian na din ito ng buhay. Maya-maya, habang nag-aayos si Jaymar ng pinag-inuman ng mga kaibigan niya, ay may napansin siyang malaking aso na naglalakad at nakatingin ito na papalapit sa kanya. Ngunit lumagpas lamang ito sa may harapan niya. Nagulat si Jaymar sa laki ng aso at napansin niyang parang may pulang likido sa bibig nito. Ito yung dugo ng mga kaibigan niya. Natakot si Jaymar at agad siyang pumasok sa loob ng bahay at nilak ang pinto. Ang laking aso nun ah. Ngayon lang ako nakakita ng ganong kalaking aso. Nang biglang, may narinig si Jaymar na nagsisigawan sa labas ng bahay niya. Ayun, doon! Dalihan nyo! Doon namin nakita! Ang daming mga dugo! Ang daming nakakalat na katawan! Nakakadiri talaga! Nang madinig ni Jaymar ang mga katagang yon, ay mabilis siyang lumabas ng bahay. Sinundan niya ang mga taong dumaan sa tapat ng bahay niya. At laking gulat niya nang makita niya si Carlo na nakakalat ang pira-pirasong katawan niya sa lupa. Diyos ko! Anong nangyari dyan? Bakit pira-piraso ang katawan ni paring Carlo? Balita ako natake daw ng aswang. Meron ding 2 lalaki doon sa may bandang unahan. Gutay-gutay din ang katawan. Nakakadiri. Nabigla si Jaymar sa narinig niya. Hindi siya makapagsalita at tulala lang na nakatingin sa kawalan. Alam niya na ang mga kaibigan niya ang mga naging biktima ng aswang.